kuliglig na tila'y musika. Malulutong na tunog ng mga tuyong dahon at ang mahihinang paghihingalo ni Simon. Ito lamang ang maririnig sa kagubatan sa kabila ng isang payapang gabi. At sinong mag-aakala na ang mayamang mag-aalahas na si Simon noon ay isa ng talunang revolusyonaryo na patuloy na tinutugis ng mga makapangyarihang tao. Samantala, sa isang bahay na nakatanaw sa malawak na dagat, namamayani ang katahimikang tila naghahanda sa isang dakilang wakas. Katahimikang nabasag ng Simon! Padre, por Diyos, tulungan niyo ako. Halika, tumayo ka. Gagamutin natin ako kasi. Simon, anong nangyari? Traición. Nabigo ang lahat, Padre. Ang himagsikan ay nalusaw bago pa man sumiklab. Ang lahat ng pinaghandaan ko'y wala na. marami bang tanong na naglalaro sa isipan ng padre ay walang pagkaalinlangan na itong pinatuloy sa kanyang munting tahanan. Makalipas lamang ang ilang araw ay nakatanggap ng telegrama si Padre Florentino mula sa tenyente ng Guardia Civil na mas lalong nagpatibay ng kanyang pagdududa sa kalagayan ni Simon. Mahal kong kapelyan, katatanggap ko lamang ng isang telegrama mula sa aming kwartel, Espanyol Escondido, Casa Padre Florentino, Cojera Remitira Vivo Muerto. Pagkat maliwanag ang telegrama, pagsabihan ninyo ang ating kaibigan na huwag na siyang paabot sa akin. Tutungo ako riyan sa ganap na 8 ng gabi upang hulihin siya. Hindi lubos maisip ni Padre ang mangyayari kay Simon. Nanakipin si Simon kahit pamalubha pa ang kalagayan nito. Ngunit sinasabi sa telegrama na buhay man o patay ay hulihin si Simon. Nalaman din ni Simon na siya'y darangwin. Senyorita, pakitawag si Padre Florentino. Nais ko siyang makausap. Opo, senyor. Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Kaunti po. Ngunit hindi ito magtatagal. Diyos ko! Ano ang iyong ginawa? Ginoong Simon, ano ang iyong ininom? Huli na ang lahat. Wala nang lunas.
Ano ang nais ninyong gawin ko sa ganap na ikawalo? Patay o buhay? Ngunit ayokong buhay nila akong dakpin. Pipilitin nilang malaman ng aking mga lihim. Diyos mio! Malapit nang gumabi at hindi dapat tayo nag-aaksaya ng oras. Padre, nais kong malaman mo lahat ng mga lihim na matagal ko nang kinikinting at ang aking buong pagkatao. Sa huling pagkakataon, nais kong mawalan ng pasanin sa aking dibdib. May gamot pa, Ginoong Simon. Gagamutin kita. Huli na ang lahat. Ano man ang iyong gawin, hindi na maibabalik ang dati. Hayaan mo ako, Padre, dahil ayokong dalhin sa libingan ang aking mga lihim. Crisostomo Ibarra. Ako, si Crisostomo Ibarra. Ngunit matagal nang patay si Crisostomo Ibarra. 13 taon na ang nakararaan. Ako noon si Ibarra. Isang binatang puno ng pangarap. Naniniwala ako sa reforma, sa edukasyon, sa katahimikan. Akala ko'y sapat na iyon para baguhin ang mahalay na lipunang ito. Ngunit ako'y nagkakamali. Hanggat may mga taong bulag sa kapangyarihan, patuloy na malulugmok ang bansang ito sa kasamaan. Ako'y muntikan nang mamatay noon. Ngunit ako'y niligtas ng isang kaibigan. At magmula noon, sinumpa ko na ako'y maghihiganti. Rawanas Nabito! Habulin ang dalang yan! Kailangan na natin makatakas dito, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit. Bakit naman? Para malito sila. Para kapag nakita nila ako, iisipin nila ako si Crisostomo Ibarra. Baka naman iya'y mapahamak. Wala na tayong ibang paraan. Mauubos ng ating oras. Nagtago ako't nilisan ang bayang ito at umalik bilang si Simon. Bawat alahas na aking ibinentay may kasamang sumpa. Bawat pagkakaibigan may lihim na balak. Lahat ay bahagi ng plano. Isang revolusyong batay sa puot. Ang di ko lang maintindihan ay kung bakit parang hindi ko pa rin nakukuha ang aking inaasam-asam na layunin. Nawala na sa akin ang lahat-lahat. Pangalan, karangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan at kalayaan. Bakit wala nang natira sa akin? Ang Diyos raw ang siyang gumagabay sa ating lahat. Kung gayon, bakit niya ako pinabayaan? Sapagkat pinili mo ang landas na hindi niya sasang-ayunan. Hindi kailanman makakamit ang pagbabago kung ito'y bubuuin sa dugo at paghihiganti. Walang makukuha sa paghihiganti. Ang kasama ay hindi matatabunan ng isa pa kasamaan, Senyor. Ang puot at paghihiganti ay walang ibang maidudulot kundi mga halimaw at sakim na siyang nakakatulong lamang sa kasamaan. Ang dahil sa galit, ako'y naging halimaw na rin kagaya nila.
Layunin kong labanan at bigyang wakas ang kasamaan. Ngunit hindi ko aakalain, ito rin ang siyang lalamon at mamamayani sa akin. Ang dahil sa galit, ako'y naging halimaw na rin kagaya nila. Layunin kong labanan at bigyang wakas ang kasamaan. Ngunit hindi ko aakalain, ito rin ang siyang lalamon at mamamayani sa akin. Simon, tandaan mo na hinding-hindi makakamit ang pagbabago kapag ito'y ginamitan ng dahas o ng galit. Walang kalayaan sa anino ng paghiganti. Kung magiging malaya ang bayang ito balang araw, hindi ito dahil sa kasamaan, kundi dahil sa pag-ibig at kabutihan. Naway pagpalain ka ng Panginoon Ginoo Simon. Sabay ng banayad na pag-ihip ng hangin at ng maliwanag na tanglaw ng buwan, ibinunyag ang lihim. Saksi ang gabing iyon sa matinding pagsisisi ni Simon at paghingi ng kapatawaran hindi lamang sa sarili, kundi sa bayang bigo niyang nailigtas. Yaman ng kasakiman, bunga ng dugo, luha at kasamaan. Hindi ito ang solusyon sa lahat. Darating ang panahon, ang mga kabataang may dangal at talino ay gigising, hindi upang maghiganti, kundi upang itaguyod ang tunay na kalayaan. No mas cadenas, no mas silensyo. Kalayaan, hindi sa dugo, kundi sa iyon. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-uunawa. Di ka namin isusuka kung hindi ka pa sumulan. Huwag niyong tapakan ang katarungan. Akala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi katapat, nagsisilbi katapat. Di ba dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming bahay nila? Kami nananaginip ng gising ng bawat higa. Dinadala dagdag bigat ang daming pipilitin na pasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulat.